Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga ka-review natin, kapal ng basura. Taong bayan nasa likod ni VP Inday. Sandro Marcos nagmakaawa na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay Congressman Pastor Benny Abante. Aba, kikilos na naman po ang Kamara para imbestigahan si Vice President Sara Duterte. Ang kakapal nyo naman, di ba? Sabi po dito, we need to investigate. Kailangan nating malaman kung tumanggap si VP Duterte ng pera mula sa mga pogo at drug lords. Grabe, no? Sa isiniwalat ni Saldico na ang mastermind ay walang iba kundi si Speaker at si Presidente. Ang tatahimik ninyo walang... Ngayon dahil si VP Sara ang may kinahaharap na basura, di ba? Basura ang mga ito eh. Iimbestigahan nyo kahit basura ang mga salaysay, no? Pero yung kay Saldico na pulido, pulido at solido. Yung kanyang mga isiniwalat, wala kayong gagawin. Tahimik ang mga buhaya, di ba? Pero ngayon mag-iimbestiga po sila. Sabi po dito, nanawagan si Benny Abante, si Representative Benny Abante, na imbestigahan ng Ombudsman at ng Kamara ang mga aligasyon sa affidavit ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara Duterte. Ayan na. Ayon sa kanya, mahalagang matukoy kung may katotohanan ang sinasabing pagtanggap umano ng pera mula sa pugo at drug lords. Ayan. Gihit ni Abante, hindi dapat baliwalain ang anumang testimonya na may potensyal na makakaapekto sa integridad ng isang mataas na opisyal. Oo nga eh. Kapanipaniwala ka sana Abante, no? Kapanipaniwala sana si Abante kung pati si Presidente Bongbong Marcos Jr. at itong si former Speaker Romualdez ay iimbestigahan nyo rin. Kaso, from the start, no? Mula ng 19th Congress, si VP Sara palagi ang iniimbestigahan ninyo. Ang tanong dito, magkano? Di ba? Anyway, grabe talaga ang nangyayari dito sa ating nakakagigil mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang at eto. VP Sara, ito po, bundok-bundok na papeles ikakaso. Kay VP Sara ng pari at ilang grupo. Ayan no. Anong yan mga papel na yan? Ang dami niyan Mga basura. Nagkalat pa kayo ng basura. Grabe naman ang papel na yan, no? Ganyan talaga pag tawag dito. Pag scripted lang yung ginawa ninyo kasi talagang dapat marami, di ba? Not unless kung totoo yung sinasabi niyo kasi konti lang yan di ba? Kunti lang yan pero pulido yung mga nilalaman. Yan, ang dami-daming papeles niyan, hindi na kapani-paniwala. Di ba? Grabe naman po yan. Ano ba yan? Basurahan? Grabing basura po ang dinala nyo dyan Magsasampa ng kaso ang pari at civil society members ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ng ulat kung sino-sino ang individual na maghahain ng kaso. Aba, sino kaya yung... yung pare, di ba? Si Father Flavia ba yun?
Siya yung magkakaso. Yung self-confessed drug addict, no? Gaya po kaya yung dito sa Alvera Leyte si Kerwin Espinosa, 'di ba? Self-confessed drug lords. Ito naman na pare na ito, self-confessed drug addict, mga kaubayan. Siya mismo umamin 15 years siyang addict. Yung pare, mga kaubayan, na magkakaso kay BP Sara. 15 years po siyang addict, no? Aray ko po, mga kaubayan. Samantala, sa kabila ng kinaharap ni Vice President Sara Duterte, eto po, sabi niya, nagpapasalamat pa rin po siya, okay? Bakit kaya? I am truly blessed as a politician. Kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan. Correct. Wala ka namang kasalanan. Paano hindi kami? Diba? Paano hindi ka namin ipagtatanggol? Wala ka namang kasalanan, di ba? At saka alam naman po natin sa ating mga puso at isipan na itong mga ginagawa nila is just to divert the real issue sa ating bansa, which is the flood control anomalies, no? Kasi napakatindi po ng mga pinakawalang pahayag ni former Representative Saldico. Kaya ngayon kailangan ma-divert. Hindi na nga napag-uusapan si Saldico na naman No? Napunta na naman tayo dito kay BP Sara. Kasi marami talagang magtatanggol kay BP Sara, no? Win-win para sa administrasyong ito. May magtanggol kay BP Sara, wala mang magtanggol kay BP Sara, madadivert pa rin ang issue dahil Duterte po itong tinitira ninyo Duterte po. Okay? Pero masaya pa rin si BP Sara, mga kabayan. Palakpakan po natin. Kasi nasa likod niya po ang taong bayan. Samantala ito si Sandro Marcos, mga kabayan, nagmakaawa. Sabi po dito, sa bigat ng mga paninira sa akin, with evidence naman po yata. Representative Sandro Marcos, may ebidensya yata laban sa iyo no? Sa bigat ng mga paninira sa akin, umaasa ako, nagmamakaawa na magtitiwala pa rin kayo sa akin. Nako po, sinong kinakausap mo? Hindi na kami magtitiwala sa inyo. Hindi na po nagtitiwala ang taong bayan sa pamilya nyo. Okay? Yun po ang isaksak nyo sa kukote nyo. Pero parang nagmamakaawa na, no? Umaasa ako na magtitiwala pa rin kayo sa akin. Taong bayan, nagtitiwala pa raw ba kayo kay Sandro Marcos? Sa bigat ng mga paninira sa kanya. With evidence, Aray ko po. Ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Kung si BP Sara, talagang taong bayan, pinasalamatan niya dahil nagtitiwala pa rin ang taong bayan sa kanya. Ito naman si Sandro Marcos, umaasa na magtiwala rin tayo sa kanya. Hindi na, Okay? Ito, mga kabayan, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, eto po Malacanang sangkot dito. Nagkagulo sa ICI, mga kabayan, at sinasabi Malacanang sangkot dito. Singson nag-resign, binulgar lahat. Ito, pakinggan po natin to, mga kabayan. Nga natin, tingnan. Hindi. Congressman, you're implying kasi sabi nyo nagiging washing machine. Yung ICI, you're saying may whitewash sila at selective. Tapos sila pa yung nagiging yung pag-iimbestiga. Sila magiging punching bag. For example. Yun po ang sinasabi nyo. Ito kasing isang commissioner si Singson nag-resign. Bakit? Magkaibigan to si Singson at itong ini-interview ngayon nasa telepono na si Congressman Erice. At bago pa magsalita si Singson, binanggit niya na ngayon kung ano talaga ang dahilan kung bakit nag-resign itong si Singson. Pakingge. For example, bigyan ko tayo ng specific example. Okay. Tinanggal si E.S. Bersamin. Nag-resign si Pangandaman. Tapos si Yusek Cabral. Bakit hanggang ngayon hindi napapatawag? Yan. Both the Senate Blue Ribbon and
and the ICI. So, ito yung mga importanteng witnesses. So, ibig sabihin, kung sino lang yung dumarating sa kanila, yun lang ang dumarating. Diba? Parang gano'n. And they have no control dahil yung mga Congressman. lawyers, yes. Yung ICI, Congressman, are you commissioners speaking mo- for yourself or are you mentioning the sentiment, yung mga sentimento speaking for desumal po ni Mr. myself. Singson? No. I am speaking for myself. I'm speaking for myself. And I do understand the feelings of Secretary Babes. Pero sir, bilang kasi- din po, Sandali lang, Congressman, ang tinatanong yung si Singson, hindi yung feelings ninyo. Hindi. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ng mga reporter. Pero tingnan mo, ito na yung sasabihin niya tungkol sa text nila. Kasi ang sinasabi ni Congressman na kaya ako nararamdaman yan kasi ito yung mga text sa akin ni Congressman, ni Commissioner Singson. Eto, pakinggan. Kasi nga Sinabi doon sa sa inyo text ni- message, Oh. yung text message niya, sabi niya sa Sabi dito, nakalimutan yung part na yun. Kasi nga, sabi sa text message yon. Kasi nga, kaya nararamdaman nito ni Erice ay dahil doon sa text message ni Singson. Oh, ito na yon. and why would I sacrifice why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Ayan. Yun daw yung text sa kanya. Bakit, tatagalogin na lang natin bakit ko i-risk yung buong family ko o para magsasakripisyo ang aking buong pamilya para lamang sa problema kinakaharap ng Malacanang? O na madaling salita ni Marcos, ika nga. Sa madaling salita mga kababayan, sa totoo lang, ang nilagay doon sa apoy para quote-unquote masolve yung problema ng Malacanang ay itong ICI, pero hindi naman talaga binigyan ng kapangyarihan itong ICI para imbestigahan, ipakulong ang dapat ipakulong. Sa madaling salita, gumawa ang Malacanang ng shock absorber. Alam niyo yung shock absorber? Di ba sa mga sasakyan yung shock yung ganun? Susunog ata yung niluto ko Sandali nasusunog ata yung niluto ko Ituloy natin to, ituloy. Parang gano'n. Tapos meron pa siya isang text sa akin na wala naman silang support. Congressman, verbatim po ba yung sinasabi niyong text message? Yes. Baka pwedeng basahin nila, from Congressman. Secretary Medyo Singson. mahaba yung medyo mahaba. Sabi ng mga reporter, ang gulo-gulo mo Pwede ba basahin mo na lang yung text? Hindi, kasi yun ang sinasabi dito. Dahil nga doon sa parang naging shock absorber itong ICI. Sila yung sila yung tumatanggap ng galit ng tao. Sila yung para bagang sinisisi. Pero ang talaga may problema itong Malacanang. Kapabayaan ng Malacanang. Kapabayaan ni Marcos. Kaya nagkaroon ng matinding korupsyon. Period. Tapos, gusto nilang solusyonan kuno, pero hindi naman nila binigyan ng kapangyarihan ng itong ICI. Para bagang ganito. May peste. Alam mo yung peste, yung mga basta yung mga peste, mga lahat ng peste na naninira ng iyong mga halahalaman sa bahay o di kaya nagkaroon ng mga anay-anay. Tapos, para masolusyonan yung problema sa bahay mo, kumuha ka ngayon ng gagawa. O kung sino man yung gagawa na yan, yung boy nyo, kung sino man yan. Tapos sabi mo sa kanya, pwede ba pakisolusyonan niya, bahala ka na dyan, ayusin mo yan. Tapos yung boy nyo nag-aabang. Anong gagamitin ko? Suka, kalamansi. Diba tayo, ang dami natin nang alam pagdating sa mga ganyan. Paglinis-linis, suka, kalamansi, toyo. Ano yan, luluto mo ba yan? Ayop. Di ba? Oh. So, nag-aantay siya, bibigyan mo ba siya ng ayos ng mga peste dyan sa bahay mo? Nakaganyan lang siya. Wala. O basta kasalanan mo yan pag hindi mo nasolusyonan yan. Yun na lumalabas ngayon sa ICI. Di ba? Text message. Pero yun yung pinaka-sense. Kailan to, sir? Just to solve Malacanang's problems, Siguro mga 2-3 days ago. Recent lang. 2 to 3 days ago. Nagulat So, So, although yung sinabi niya yung tungkol doon sa extra powers, matagal na yun. Sabi niya, tutulungan niya kami para kumakumbinsi si Presidente na ma-certify ito. So Congressman, in short, 2 to 3 days ago pa lang, alam nyo na that he will likely resign? Parang frustrated siya. Hindi ko naman alam. Nagulat nga ako na actually, dapat I'm supposed to deliver a question of privilege today. So, dyan, naunahan na ako ng pagkakataon. yung 2 to 3 days ago, sir, if I get you right, yung kanyang text message na where he's saying na bakit niya i-risk yung life niya at ang family niya just to solve Malacanang's problems. Yun po yung 2 to 3 days ago. Okay. Tapos,
So yan mga kaubayan, nako, ginawang ano lang, sangkalan lang yung ICI, no? Parang ginamit lang po ni President Bongbong Marcos Jr. yung ICI. O kasi paano natin hindi sasabihin ginamit, binuo niya pero hindi niya binigyan ng kapangyarihan, di ba? O hindi na binigyan ng karagdagang kapangyarihan. Parang limited lang po yung talaga yung... Hindi nga po natin masasabing independent commission eh. Masasabi po natin dependent commission on infrastructure. Hindi po independent kasi lahat po ng kanilang mga informasyon ay nakadepende lang naman. Walang investigation talaga, no? Pinapasa lang sa kanila yung mga information, no, mga kaubayan. Nagamit lang ba talaga ang ICI? Or talagang ito ay parte ng kanilang drama, mga kaubayan? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.